kahit tumanda tayo, makinis pa din. Di ba? So, yun yung isa sa benefit. Hindi na kailangan ng sabon. Hindi na kailangan nga. Ngayon yan. Ang kailangan nyo lang si Jesus. Amen. So, ayan ha. Mukhang lumalakas na kayo ha. Yun pa lang yun. Amen. So, masaya talaga kung nasa Panginoon. Di ba? So, yun yung tanong na dapat natin na sagutin. Kahit tayo nag-iisa. Anong nararamdaman ko? Dapat maging honest ako dito. Minsan, ako may time na pauwi ako ng bahay. Ano ba itong nararamdaman ko? Okay. Kamusta kami ni Lord? Ganun, parang chinecheck ko kasi nakakatakot po kapag malayo sa Panginoon yung parang pag mag-pray. Tapos, hindi mo maramdaman, parang hindi mo makita si Lord. Pero yung totoo is, andyan si Lord. Andito si Lord, nasa atin. Andyan lang si Lord. At ang Diyos ay nasa kahit sa ang dako. He is omnipresent. Yun ay sinabi ni David na, where can I go from your spirit? Kahit saan siya magpunta, nandun ang Panginoon. Kaya kahit nasa gitna tayo ng dagat, huwag tayong matakot. Kahit nakakatakot kasi kasama natin ang Panginoon. Kahit anong mangyari sa ipakawid, although talagang nakakatakot, pero don't worry, God is with us. Amen. So, ayun, naramdaman na ba natin yun, yung parang pride dahil sa work, sa ating responsibilities, family ministerial, personal goals, dream, parang sinusundan. Gusto natin na buuhin yung ating mga pangarap. Gusto natin abutin. Sa kakaabot po natin, may times na dry na pala tayo. Empty na, wala na. Kulang na tayo sa gasolina. Kulang na tayo sa lakas. Yun na yung makukuha natin. Walang iba kundi sa Panginoon lang. Yung tunay na lakas na may kanta nga, diba? Sa'yo nang gagaling lahat sa akin. Buhay ko piling, sa'yo nang gagaling lahat ng pagpapala, kalakasan at awa. Susunod mag-opening ako na makakala. Kasi ayan, sa Diyos lahat talaga nang gagaling. Abilidad, lakas, spiritual blessing, physical blessing, mental blessing, lahat ng blessing sa Diyos nang gagaling. Lahat ng yan. Kaya, wala tayong ibang pupuntahan kundi ang ating Panginoon. Sa oras na tayo ay napapagod, sa oras na tayo ay nakakaramdam ng kabigatan, bukod sa pakiramdam na spiritually dry, naramdaman din po ba natin yung physical tiredness or yung parang physical na bugbog, pati yung sobrang sa trabaho na minsan hindi na tayo makapag-pray, hindi na tayo makapag-devotion, dahil nilimutan natin yung pinakamahalagang bagay sa araw, sa bawat araw, sa buhay, which is yung ating pag-aaral, yung unang sinimulan natin sa Panginoon. Which is yun yung nagbibigay sa atin ng kalakasan, yung nagpupuno sa ating puso ng kagalakan. Kahit saan tayo pumunta, meron tayong lakas. Meron tayong joy. Na kahit na anong problema, kahit na anong pasanin, ayos lang, go! Kasi malakas tayo eh. Na kahit na gusto mo, kahit na pagod ka physical, pero yung katawan mo, ay yung kaluluwa mo, go pa din kasi puno pa. Pero may times na ang hirap, na kahit na nakatulog naman tayo, kumain naman tayo, busog na busog tayo, pero pagod pa din. So magkaiba po yan magkaiba yan mga kapatid. Magkaiba po ang pagkapagod ng piskal at pagod ng kaluluwa. Kasi sabi ng teacher ko noon sa perpetual, kapag pagod ka, matulog ka lang.
Di ba? Pero bakit ganun kahit pag-isip natin, pagod pa din? Dapat ma-distinguish natin yun. So, yung isa is yung sa kaluluwa. Ito ang tawag po dito, mga kapatid, weary soul. Yung parang pagod na kaluluwa. Di ba marami po tayo mababasa sa Biblia na come to me, lumapit kayo sa akin kayo mga nahihirapan. Maraming binabanggit sa Bible na weary, pagod. Lahat. Kasi yung tao po tayo, maging si David, napapagod din, lumalapit sa Diyos. Asan kayo, O Panginoon? Huwag nitago ang inyong mukha sa akin. Yung mga ganun panalangin ni David, si David na yun. Di ba siya yung close, a man after God's own heart. Di ba? So ano yung mga negative impact? Yung kapag sinabing negative impact, yung parang masamang dating sa tao ng pagiging pagod, weary. Check po natin mga kapatid, naramdaman na po ba natin to? Yung slow reaction, mabagal na reaction, parang tamlay, di ba? Parang nananamlay, ayaw gumanaw, ayaw kumilos kasi parang na weary, kakaisip, pagod sa buhay. Isa yan sa negative impact ng pagiging weary o pagod o spiritual dry na. At meron ding sabi dito sa research, reduce the ability to process information. Sa Tagalog po, nababawasan ang abilidad na mag-process ng impormasyon. In other words, hard to grasp. Parang nahirapan mag-isip o maintindihan ng bagay. Parang, may times, di ba, parang lutang, yung nag-iisip lang, kinakausap mo. Ha? Ganon, di ba, lutang? Isa ko yun sa negative impact ng pagiging weary. So, isa pa, absent-mindedness. Yung parang wala din yung isip. Yung isip, nandito yung katawan, pero yung isip, nandun sa buwa. Diba? Nandun sa mga responsibilidad sa buhay. Paano, hanggang sa nagko-collapse. May iba nga, nagko-collapse pa eh, kakaisip eh, diba? Yung di na ma-handle yung kanilang maaaring mauwi sa depression. Yun yung mga negative at worst na impact ng pagiging weary. Tapos meron pang isa, yung excessive sleep. Hoy, marami yatang lagi natutulog dito So yun, excessive sleep. So iba naman po yun. Pero okay lang matulog. Matulog, pero may time na, di ba, sobrang pagod, nakakatulog na. Yung pagod, ito yung pagod na gusto mong magpatuloy sa buhay, pero pagod ka. Tinutulog mo na lang kasi kailangan mo mag-recharge. So, ito yung isa, ito yung mga negative impact ng pagiging weary. Ngayon naman, ano naman po ang source, yung pinanggagalingan ng pagkapagod, yung pagkabalisa, weariness, spiritual dryness, yung mga yan, ano po yung pinanggagalingan nila? Ano po sa tingin natin? Work, sa mundo, pagkaabala, yan. Sabi dito, physical activity. So, pagka ba nag-jogging ka, maaari kang maaari kang mapagod sa iyong kaluluwa, yung parang maging weary o mag-spiritually dry. Sa akin hindi, sa tingin ko. Kasi, hindi ito yung tinutukoy niyang physical activity. Ito po yung ibig sabihin yung pagka-abala natin sa ating buhay. Everyone, na parang si Mark